Amen. Yan. So, we are now on the last chapter of Colossians. So, this is the closing na nung letter ni Paul, ni Apostle Paul, dun sa Colossians. Right? So, what we will be talking about on this last chapter is the advice for all Christians on how we should live. Diba? So, we would be talking about 3 points. 3 points on how we should live. Advice that we would be able to see just in the chapter 4 of Colossians. So yung unang-una na advice na makikita natin sa Colossians 4 is unselfish actions. Nababasa nyo ba? Lipat ba? Ayan. Unselfish actions. Sabi, we would think and act as Jesus did. So if we read the first verse of Colossians, and I would be reading from the Message version, pa nakasulat doon, and masters, treat your servants considerately. Be fair with them, and don't forget for a minute that you too serve a master, God in heaven. Kung titingnan natin, parang relevant pa ba yan sa situation natin ngayon? Especially in this generation. Kasi parang wala naman na talagang masters and slaves, di ba? But if we look at the now word of the Lord, dito pa lang sa verse na to, makikita natin that this too is still very relevant in our generation right now. Kasi hindi lang siya yung sinasabing master na parang napapanood natin sa mga pelikula na sinaunang panahon eh. This refers to a position in power acting towards someone of a different status. So pwede natin makita siya ngayon as yung boss and employee. Pwede pa rin yan sa position and power when it comes to age. Yun, mas matanda. Kasi itong isa, so yung mas bata, lalo na pag magkakapatid, magpipinsan, magkakamag-anak, di ba? Or pwede rin position and power when it comes to your social status or financial status. Di ba, someone na mas mayaman versus sa mahirap. Or even sa general lang, alam mo yun, yung consumer versus dun sa delivery boy or sa kitchen staff. And a lot more. So, yun yung pag-uusapan natin dito. The position and power on how natin ititreat yung tao na wala sa position and power. That is the same as us. So, ang sinasabi dito, we should think and act as Jesus did. Unselfish action. So, if we are to talk about, if we are to read Galatians chapter 5, verses 25 to 26, and I would be reading this from the Contemporary English Version. Sabi dito, God's Spirit has given us life, and so we should follow the Spirit. But don't be conceited and make others jealous by claiming to be better than they are. So if we are going to read the last verse, pero ibang version naman, para mas maintindihan natin, dun sa MSG version, the message po hindi yung monosodium glutamate So yung the message version sa Bible. Kasulat doon, that means we will not compare ourselves with each other as if one of us is better and the other is worse. So paano daw natin talaga dapat nakikita yung ibang tao? Especially when the person is not of the same status as we are. Paano natin sila titingnan? Mas magaling ako sa kanila. Diba? Sinasabi dito, hindi daw dapat ganon. It should be, we have unselfish action. Pero alam nyo, aminin naman natin, medyo mahirap, no? It's really a struggle na makitungo sa tao, lalo na kung nakakairita talaga yung tao. Yung mga tipong ang sarap sa bunutan, ang sarap sampalin. Di ba yung mga ganon? So parang kung pwede lang isipa-sipain to tanggalin ko na to sa mundo. Parang ganon, di ba? Parang may mga tao talagang nakakairita talaga. Pero ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon We are not better than the others. Kasi we are all created equal by the Lord. If we are to read Galatians chapter 3, verses 28 sa ICB, mas sinasabi dito, there is no difference. But there is no difference between the Jew and the Greek. There is no difference between slaves and free men. There is no difference between male and female. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? You are all the same in Christ Jesus.
'Di ba? Pag sa chapter 2 naman natin siya babasahin, sabi, faith in Jesus Christ is what makes each of you equal. Alam mo, lahat tayo, di ba, formed talaga, knitted by the Lord sa womb pa lang ng parents natin, fearfully and wonderfully made. Pantay-pantay tayo lahat sa mata ng Panginoon. So how we act towards other people is what makes us different. So ang sinasabi dito ng Panginoon, not because you're in a position of power, means you're already better. Diba? Kung paano natin siya ititreat, dun makikita kung ano yung bunga sa atin ng Panginoon. Yes, I understand that there are really certain situations na meron talagang difference in hierarchy. Kasi totoo naman merong boss at merong employee. Totoo rin naman merong leader, may mga team members. Di ba, may ate, kuya, and mga mas nakakabata. And, difference in social class and financial class, meron pa rin. And yes, magkakaroon rin talaga ng time na we have to correct others. Lalo na kung kunyari may task na paggagawa, ikaw yung boss, ikaw rin naman yung parang mapapagalitan pag hindi nagawa ng task. But the difference would be, paano ka magko-correct? Is it because feeling mo mas magaling ka, kaya ka nag-correct? Or you're correcting unselfish action because you want that person to actually do better. Diba? So hindi tayo yung, ang tanga mo naman, ang bobo mo naman, kung ano-ano ng explicitives na sinasabi natin doon. Diba? Na parang puro dire-diretso na masasakit yung sinasabi natin. Na feeling natin, mas magaling na tayo. Kaya maraming yung mga nasa road rage, diba? Na parang video ngayon kahit pareho lang naman kayo ng sasakyan, pero yung isa, feeling niya kasi mas magaling siya. So how we act towards each other is actually what makes a difference. At ang sinasabi ng Panginoon sa atin, unselfish action. Hindi puro ako ang magaling, ako ang tama, ikaw hindi, ikaw tanga, ikaw bobo, ikaw lahat na ng pangit na sinabi mo, dahil ikaw yung magaling. So hindi ganon yung actions na dapat natin ginagawa towards other people. Because when we deal with other people, sabi sa Philippians chapter 2 verse 5, sabi, as you deal with one another, you should think and act as Jesus did. So kung meron tayong dinidil, tingnan mo, hindi naman yan sinasabi na as you deal with people of the same social status as you. Wala namang ganon, di ba? Or as you deal with people na kailangan pareho lang kayong lalaki, magbabae at siya puwera na. Or kailangan, magkano ba sweldo mo? Hindi ka kasama dito. Di ba hindi ganon eh? As you deal with one another, whatever status, social status na meron, paano those natin dapat ititreat? We should think and act as Jesus did. Not about ourselves that we are better, but because of the Lord. Because of how the Lord's love is flowing through us. Not because we are better. So kaya unselfish action Kasi hindi dahil na tungkol sa sarili natin. Pag meron tayong dinidil or kinakausap na ibang tao. Especially when there's a difference in power. Unselfish action. Think and act as Jesus did. So yun yung point number 1 natin. Pagdating naman natin sa point number 2, tuloy pa rin yan. Ano naman siya? Unselfish prayer. Paano siya naging unselfish prayer? Lifestyle of praying and intercession. So pagbasahin naman natin chapter 2. Diba? Chapter 2 naman tayo ng Colossians 4. And this is from the Amplified Version. Nakasulat dito, be persistent and devoted to prayer, being alert and focused on your prayer life with an attitude of thanksgiving. So dun muna tayo. Kung titingnan natin, ano yung nakasulat doon? Prayer life. Diba? So meaning, lifestyle natin, yung prayer. So paano siya kasama sa unselfish prayer? Kasi alam nyo, di ba sinasabi nila, isa sa pinaka-konti ang nagvo-volunteer is
prayer ministry, di ba? Prayer and intercession, yun talaga yung sinasabi lang, konti daw talaga ang nagvo-volunteer doon. And even sa personal life natin, marami talaga daw ang nagsa-struggle when it comes to prayer life. Bakit? Kasi kailangan mong mag-give up of something sa'yo eh. Lalo na yung sinasabi nilang, time is gold. Diba? So parang mag-give up ka ng oras mo eh, para mag-pray ka sa Panginoon. And when you do that, pag yun yung lifestyle natin, nag-give up, it's also not about us. 'Di ba? Kasi sinusuko mo na yung something na meron sa'yo. Binibigay mo sa Lord eh. Nagde-devote ka, nag-e-effort ka. Parang yung mga lalaki ng mga nanliligaw pa. 'Di ba? Todo effort. Magbibigay ka kahit pagod ka na, babiyahe ka talaga. Kahit na kumain ka na lang ng siomay everyday, malabas mo lang siya sa date. 'Di ba? May mga ganong instances eh. So, bakit hindi natin kaya mag-give up ng something para sa Panginoon? Kasi minsan inisip natin, pagod ako. Ako na naman. Kasi hindi talaga maganda yung pakiramdam ko ngayon. Punong-puno ako ng problema ngayon eh. Ako na naman. Ay, kasi marami akong gawain ngayon eh. Wala akong time. Ako na naman. Diba? So that's why yun yung sinasabi, we should have a lifestyle of unselfish prayer. Not about us, but it's about the Lord. At isa pa, nakasama dun sa lifestyle natin of unselfish prayer is a prayer filled with thanksgiving. Kasi alam mo, pag nandun tayo sa situation na medyo mahirap talaga, pag nagagawa nating magpasalamat, nawawala yung focus sa sarili natin. We're focusing on the Lord. We're focusing on His faithfulness. We're focusing on His promises. Diba? We're focusing on how great and big our Lord is in our lives. So pag yung lifestyle natin of prayer is not about us and it's filled with thanksgiving, nawawala yung focus sa atin. Ang napofocus lang natin is yung sa Panginoon. So that is why unselfish prayer, yung isa sa point natin. Now, another one of that is intercession. So, anong sinasabi doon? Doon sa verse 3, kung itutuloy natin, di ba doon sa verse 3, meron sinasabi, praying at the same time for us as well. So, ibig sabihin, hindi lang sarili natin yung pinagpe-pray natin, pati yung ibang tao ipagpe-pray natin. Kasi di ba meron niyang instruction sa atin ng Panginoon sa 1 Thessalonians. Ano sinabi niya sa 1 Thessalonians? Never stop praying. So hindi porket tapos ka na mag-pray para sa sarili mo, lahat na nag-pray, ay medyo blessed naman ako ngayong araw na to eh. So okay na, hindi na ako magpe-pray. Wala kaming problema ngayon. Lahat ng mga anak ko, walang problema. Magulang ko, mga kapatid ko, sobrang blessed na blessed kami ngayon. Ay, hindi na ako magpe-pray. Ayun, nandun na naman tayo sa selfish times natin. Diba? So we always have to go back to that unselfish prayer lifestyle na not focusing on us, but focusing on God. So when we pray for someone, when we intercede for someone, it's the same thing. It removes the focus on us. Hindi na tayo na, pagod ako eh. Bakit ko siya pagpe-pray? Sarili ko nga, hindi ko na pagpe-pray eh. Diba? Or, blessed naman na siya. Tingnan mo, lagi ka nga nakangiti. Ganda-ganda nga nung damit to. Okay na yan, hindi ko na yan kailangan pag-pray. Or, hindi naman niya ako kinakausap eh. Wala rin naman siyang prayer request na sinasabi. Pag may sinabi na lang siya, edi parang nagiging about us na naman. Diba? So it should not be about us. Also, when we intercede. So sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, and eto naman NLT, New Living Translation. Sabi, I urge you, first of all, unang-una, pray for all people. Hindi sinabing pray only sa gusto mo lang na friend. Pag ayaw mo sa kanya, wag mo na siyang pag-pray. Di maumate ng church yan eh. Nakakainis yan. May utang yan sa akin eh. Ba't ko yan pagpe-pray? Diba, hindi pa nga nagbabayad eh. Diba yung mga kinurot niya ako kahapon eh. Ayoko na sa kanya. Yung mga ganon. So yun na naman tayo. Nandun na naman tayo sa selfish actions natin. Diba? Pero sabi dito, diba, pray for all people.
ask God to help them. Ask God to help them. But intercede on their behalf and give thanks for them. So yun yung gagawin natin. Bakit daw? Sabi sa verse 3, because this is good and it pleases God, our Savior. Siyempre lahat tayo, ang aim natin talaga is to please our Lord. And isa sa sinasabi na mapiplease natin ng Panginoon is one unselfish action we think and act as Jesus did. It's by unselfish prayer. Na pagpe-pray din natin yung mga ibang tao, magi-intercede rin tayo sa ibang tao. So, Galatians chapter 6 verse 2. Diba? Sa GNT. Iba-iba yung version para, alam yun, pag mas maganda yung mas madaling maintindihan. Diba? So, dito naman sa GNT, Good News Translation, sabi, ano daw? Help carry one another's burden. Then, sabi ng Panginoon sa atin, no? Help carry one another's burden. So ano daw ang mangyayari pag ginawa natin yon? When we help carry one another's burden. Lalo na pag sisters and brothers natin in Christ. Pero not only that, unselfish action, hindi tayo namimili. Diba? So everyone that is really close to us that we could pray. Ano daw? Because in doing so, ino-obey natin ang Panginoon. We obey the Lord simply also by unselfish action, which is interceding for someone. And you help someone carry their burden by interceding for them. Alam niyo po, meron akong isang talagang favorite story sa Bible. Nakasave to talaga sa phone ko. Gumawa ako ng isang parang photo na etong verses lang ang nandun. Because favorite ko siya. Bakit? Kasi during times when I'm facing questionable situations, eto talaga yung story sa Bible na binabalikan ko. So you could see it in 2 Corinthians chapter 1, verses 8 to 11. So yung version talaga na gusto ko dito is yung TPT version, Passion version. So, I encourage everyone to read this. So, hindi ko na po nilagay dun sa slide eksakto lahat kasi medyo mahaba. So, yung mga sentences na gusto kong bigyan ng highlight, yung nandito lang sa slide, but I encourage everyone to read this. If you could read it in the TPT version, mas madali kasi siyang maintindihan. But syempre, kung anong version, mas maganda mabasa nyo rin all version at maaral nyo. No? So dito kasi, si Apostle Paul, yung kwento dito, si Apostle Paul, nagkikwento siya ng sobrang hirap na pinagdaanan niya. Imagine niyo no, si Apostle Paul na yon nagsabi na sobrang hirap. Di ba kilala naman natin siya na talagang binigay na niya yung buhay niya sa Panginoon. Pero maririnig niyo sa kanya, nagkikwento siya na sobrang hirap daw ng pinagdaanan niya. So paano niya in-explain yung sobrang hirap na pinagdaanan niya? Sabi niya dito, it crushed us beyond our ability to endure. So sabi niya parang hirap na kami, hindi na namin kaya. Hindi na namin kinakaya. Ano pa yung sunod na sinabi niya? It completely overwhelmed us. Na parang napuno kami, natabunan na talaga kami ng lahat ng problema na we were about to give up. Susuko na daw sila sa hirap ng pinagdadaanan na hindi na nila kaya. So sinabi nila, hindi na namin kakayanin to i-endure. Sobrang napuno kami, mas malaki pa yung problema sa amin at susuko na kami. So ano pa yung sinabi niya? It felt like we had a death sentence written upon us. So alam niyo yun ang naririnig natin sa Tagalog dun sa mga sinihan na, eto na yata ang ikamamatay ko. Di ba? Minsan naririnig natin yung sinasabi, lalo na yung mga, pag may drama sa atin sa mga telenovela natin, ng puno-puno ng problema, sasabihin nila, eto na yata ang ikamamatay ko. Pero tingnan mo, nakasulat rin pala siya sa Bible, na sinabi rin pala yun ni Apostle Paul, na feeling nila, yun na yung kamamatay nila, yung problema na yon. So imagine niyo kung paano niya in-explain. So ibig sabihin, ganun kagrabe yung problema na dinaanan niya. Ang hirap-hirap daw talaga. Pero kung babasahin natin, tutuloy natin sa verse 11. Tingnan mo nakasulat doon. As you labor together with us through prayer.
So as you labor together with us through prayer, because there are so many of you interceding for us, our deliverance will cause even more people to give thanks to God. What a gracious gift of mercy surrounds us because of your prayer. So, di ba mo, si Apostle Paul, na-recognize niya na meron talagang mga tao kasi na nag-pray para sa kanya. Nag-intercede para sa kanya ng mga panahon na hirap na siya, na hindi na niya kinaya. And it is because of this God-appointed people and God-anointed people na nagso-surround sa kanya, na nagpe-pray sa kanya, nag-help carry his burden, that he was able to remember kung anong ang faithfulness na ginawa sa kanya ng Panginoon noon at kung paano magiging faithful ang Panginoon sa kanya pa rin ngayon. Diba? So, yung story noon is si Paul talaga, di ba, na-recognize niya. Kasi, aminin naman natin, pag tayo yung nasa gantong situation, minsan parang ang hirap, no? Nababasa mo lahat ng mga encouraging verses, naririnig mo lahat yung mga encouragement ng mga brothers and sisters in Christ. Pero parang minsan hindi pumapasok sa utak natin or sa puso natin kasi hirap na hirap talaga tayo. Intindihin yung situation. Because sometimes we're blinded by fear or pain. Di ba, ng mga situation na yon. Pero, kaya tayo nakakaalis doon. It's because God will use people to pray for you, to help carry your burden, di ba? Para maalis tayo dun sa situation na yon. That is why it is also very important for us to have that unselfish action, an unselfish prayer life, that we also intercede for other people. Kasi hindi natin alam, baka tayo na pala, kinakalabit na pala tayo ng Panginoon, pag-pray mo siya. Kasi kailangan kanya ngayon para ma-remind kung ano yung love at yung faithfulness ng Panginoon. Ikaw yung gagamitin. Diba? And siyempre, in return, yung story na yon, yun yung magiging testimony rin. Diba? Not only for that person going through the trial, but also for the people na nag-pray sa kanya. Magiging testimony yon. And dun sa mga iba pang tao na makakarinig. Diba? So, unselfish action, tsaka unselfish prayer life, isa yun sa mga advices na binigay sa atin ng Panginoon. So, on the third one, pangatlo, na advice na makikita natin dito sa Colossians 4 is unselfish living. So, living na to, yung pamumuhay. Kasi we are living a life of freedom. We're already free from the bondage of sin. Diba? We are already free from the wages of sin, that is death. We are already living a life of freedom. So, paano yung iba? Diba? Kung sarili lang natin iisipin, tayo-tayo na lang. Bahala na sila. Ayaw nila makinig sa akin, bahala kayo. Diba? So, parang nagiging selfish na naman tayo, selfish action na naman. Kalimutan na naman natin yung think and act as Jesus did, diba? So, ang question dito, paano yung iba? So, yun mababasa natin sa Colossians chapter 4, verse 3. Sabi, di ba? And pray for us and ask God to make it possible for us to tell the people His message. So, alam naman natin that we are also created for the Great Commission. Familiar naman tayo lahat sa Great Commission, di ba? So, ano yung Great Commission? Na sinasabi, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So, yun yung instruction sa atin ng Panginoon. Yun yung Great Commission. We are actually made for the Great Commission as well. So, pag dun sa AMP version, ang sinasabi dun sa go and make disciples, sabi, help the people learn about me, help them believe in me, and help them obey my words. So, yun daw yung task na binibigay sa atin ng Panginoon sa Great Commission eh. We will let others learn about the Lord,
na maniwala sila sa Panginoon at mag-obey sila sa Panginoon. Now, ang question ko sa inyo, on a scale of 1 to 10, how important do you think is the Great Commission? Alam mo, itong question na to, lagi ko talagang naririnig to eh. Kasi lagi ko siya naririnig sa daddy ko. Lagi niya yan tinatanong minsan yung mga ibang tao na gustong mag-missionary. On a scale of 1 to 10, how important do you think is the Great Commission? Diba? I'm sure lahat tayo dito ang sagot natin 10. Diba? Na this is really important sa buhay natin. Now that we are living a life of freedom, life filled with joy, with peace, alam mo yun, yung overflow of blessing, I would like to end with this question. Kung alam natin that the Great Commission is very, very important in our lives, ang tanong, how involved are you in the Great Commission on a scale of 1 to 10? How involved are you? Paano natin pinakikilala ang Panginoon, ang buhay na nararanasan natin ngayon sa ibang tao na hindi pa nakakaranas? Diba? Unselfish living, because now we are living a life of freedom. Lalo na alam natin na malapit na talaga bumalik ang Panginoon. Diba? So paano tayo ngayon sa Great Commission? Dito lang ba tayo? Ay, basta ako hanggang church lang ako. Mag-obey lang ako, bahala na yung iba. Diba? Great Commission naman doesn't really necessarily mean kailangan mong mag-abroad at mag-missionary ka doon. When the Lord is going to use you even in your own homeland, then that is also part of the Great Commission. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, doon yun. Ang tanong lang, how involved are you? Paano yung ibang tao sa unselfish living natin? And when we go out and share the gospel, namimili ba tayo? Lalakad tayo. Ay, medyo madungis yun. Ayoko doon. May tumutulo-tulo pa na uhog. Doon na lang tayo sa iba. Ganun ba yung action dapat natin? Or kunyari, nasa outreach tayo, biglang may yumakap sa'yo na batang uhugin pa, ganyan-ganyan. Tapos mamaya napunas na sa damit mo. Tapos ngiti-ngiti ka, pero pag talikod, pahinga akong alcohol, kadiri naman to. Ganun ba? Di ba? How do we act? Now, yung ganong action kasi, we are in position of power as compared to them. So how do we act? Di ba? So even with non-Christians, di ba, we should also think and act as Jesus did. So again, I would end with this question. With an unselfish living, how involved are we in the Great Commission?